Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa pagkaon. Salamat kayo sa matag usa nga niya karon. Ato lang iampo tong mga wala diri na sa kaluyahon siguro. So atong iampo sila. So mga pa sa hirin diri, malipay gito sa hirin kaya na po sa estudyante. So, gahapon, padayon ta sa atong distribution of tracts dito sa Boulevard o ang atong choir directress nagsulwi na yung siya gahapon, naka-save siya duha kakalag. So, salamat kay tibok pamilya may gahapon nag-distribute og tracts. So, naghantag na hatag nga tracts gahapon. Pero kaning para nako the entire week man gud anytime nga mag-hike ko maghatag og trucks dito sa Ubal. So daghan pa tag trucks dito sa atong tos balay. So dito magdugay atong basahon ning Philippians chapter 2:3-4-14. Atong basahon na siya. Daghan ni Asya tulo ni ka slides. Lindog ta. Philippians chapter 3:4-14. Okay na mo? Okay, kamay basa lang verse 4, ready, read. Verse 5, go. Verse 6, go. Verse 7, go. Verse 8, go. Verse 9, go. And be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Verse 10, go. That I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Verse 11, go. Verse 12, go. Not as though I had already attained, neither the work that I perfect, but I follow after, that I may apprehend the which also I am apprehended by Christ Jesus. Verse 13, go. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, go. Apo ta ama na mo langit noon, buhi na mga Dios. Salamat kay Ginoo sa imong presensya. Salamat kay Ginoo sa matausa nga niya karon. Salamat usab amahan sa pagkaon nga imong i-provide kanamo. O panalangin ni Lord ang nag-provide ng pagkaon. O salamat Ginoo sa nahimo nimo sa among kinabuhi. Bisan among pasalamatan ikaw sa among pianist, bisan sa among streaming sa ato mensahe, Lord, among pasalamatan ikaw. Mahal mo langit nun, among ipangamoyo kanimo Ginoo ini nga kahaponon taga ay igsusulti kini mong ulipon, among ipangamoyo amahan nga kini mong ulipon mahugasan sa imong dugo sa mga lama sa sala. O abuga ang mga evil spirits bilangis dugo ni Jesus Christ. O tabunay kami Ginoo, bililhon nimong dugo nini nga kahaponon the whole building amahan. Kini among pagampo pangaliw po kanimo, isalig namo ang talang Jesus Christ bisan salamat kay Ginoo sa manindot namo nga
ang pagtulunan sa Sunday School, sa wisdom imong gihatag sa among Sunday School teacher. Amahan, balikon ko kini among pagampo, pangaliw po kani mo isalig na mo tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Mao ni ang atong gibasa karong kahaponon. Ingon diri, ang kasulatan ni si Paul ang kasulatan ni. Ingon siya, bisan nga ako mahimo usab nga magbaton og pagsalig diha sa unod, kung adunay laing tao nga nagunahuna nga siya adunay gibatunan nga niini siya makasalig diha sa iyang unod, ako labaw pa. Verse 5, isa, gituli sa ikawalo ka adlaw, gikan sa kaliwat sa Israel, gikan sa tribo ni Benjamin, Hebrewhanon, gikan sa mga Hebrewhanon, labot sa balaod, usak ka Fariseo. Mahitungod sa kasibot, nagalutos sa iglesia, labot sa pagkamatarong nga anaa sa balaod, dili masaway. Verse 7, apan unsa nga ang mga butang nga nahimong ginansya ngari kanako, kadto akong giisip nga kapildihan tungod ni Kristo. Verse 8, oo, sa walay pagduha-duha, ug ako nag-isip sa tanang mga butang nga kapildihan tungod sa pagkalabaw sa kahibalo mahitungod ni Kristo Jesus. Nga akong Ginoo, alang sa kangkinsa, ako nag-antos sa kapildihan tanang mga butang ug nag-isip kanila nga biya aron ako makaangkon ni Kristo. Verse 9, og makaplagan diha kaniya nga wala nagabaton sa akong kaugalingon nga pagkamatarong nga iya sa balaod. Apan ni anang pinaagi sa pagtuo ni Kristo ang pagkamatarong nga iya sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Verse 10, aron ako makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagkabanhaw ug sa pakigambit sa iyang mga pagantos, ingon nga gipahisama ngadto sa iyang kamatayon. Verse 11, kay pinaagi sa bisan unsang unsang paagi, ako makakabot ngadto sa pagkalabaw sa mga pagkabanhaw sa mga patay. Dili ingon nga ako nakakabot na o nga nahimo ng hingpit, apan ako nagaagpas aron nga kon mahimo ako makahupot. Kay tungod ni ana ako usab gihuptan ni Kristo Jesus. Verse 13, mga igsoon, ako wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakahupot na, apan kining usa ka butang akong gibuhat nga nagakalimot ni adtong mga butang nga langagi na og nagakabuot ngadto sa mga butang nga anaa sa unahan. 14, ako nang limbasog sa pagdasdas paingon sa dauganan tungod sa ganti sa taas nga pagtawag sa Dios diha ni Kristo Jesus. So mao ni atong mensahe, naguluhan ni siya og it is Jesus Christ or nothing. It is Jesus Christ or nothing. Now, dini nga seksyon, si Paul nagsulti siya sa iyang naangko na ba, iyang attainment. Kani si Paul, he was loyal to a Jew. Loyal siya isip usa ka Hudiyo o wala gyud diha mawala niya ang sinultihan bahin sa Hebreos. Then dili lang ni siya usa ka relihiyoso kay nga Hudiyo,
member pa yun ni siya sa pinaka-istrikto o pinaka-disiplina kayo nga grupo. Mao to Parisi. Naa sa iyang kasing-kasing ang kainit sa iyang hunahuna nga mualagad gud siya sa Ginoo. Then doon na siya record nga diha siya nagsimba ng Judaism, religion na Judaism, in which walay tao nga makaingon nga doon na siya sayop. Ang tanan ani mga butang nga giklaim ni Paul nga makaingon siya nga og sa accounting pa credit side ni sa balanse. Credit side sa balance. Apan ni adtong natagbo niya si Jesus Christ, iyang giwala ang tanan nahimo ng bad debts. Nahimo ng dautan nga mga utang. Mauna na siya ang nahitabo ni Paul. Now, point number 1, what Paul refused for Christ. Unsa may gidumili ni Paul nga alang ni Kristo o alang sa pagtuo niya ni Kristo. Mauna ang atong first point. What Paul refused for Christ. Point A, he refused to trust in his ritual. Nagdumili sa pagsalig sa ilahang mga gisunod nga mga gibuhaton. For example, kanang pagtuli sa ika-8 ka adlaw, gikas pagkatao. Now, tanan nga loyal nga Hudiyo nagpractice gyud aning balaan nga tulumanon sa pagtuli sa ika-8 ka adlaw. Si Zacchaeus, si Zacarias o si Elizabeth ilang gidala si John the Baptist sa ika-8 ka adlaw didto aron i-circumcise. Si Mary gidala niya katong bata pa si Jesus, gidala niya sa ika-8 ka adlaw aron matuli sa ika-8 ka adlaw pinagi sa balaod na ni Moses. Ingon si Paul, maupod iyang nahimo. Kadto mga Ishmaelites, gituli po to sila, pero pag-abot na nila og 13 ang ilang panuigon. So kaning tanan nga mga rituals giwala na ni Paul. Kaya ingon si Paul, Philippians 3:7, by what things were gained to me, those counted loss for Christ. You see? So, nahibalutan nga si Paul, usato ka bagiitan kayo nga nagtuon sa Old Testament, and giisip na siya giisip na siya nga abogado. So that is number 8.8. He refused to trust in his ritual, like circumcise the 8th day. B, he refused to trust in his relationship. So, matod pa sa atong ibasa dere, naa siya sa stock of Israel. Mauna ang iyang relationship. So, samtang mauna ang iyahang relasyon nga na membro siya ng kaliwat ni Israel, Jacob na siya, ingon siya, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. So, si Paul, makaingon siya nga, murag duna siya garbo, nga usa siya ka direct nga descendant o direct ka kaliwat ni Jacob. Pero
Kanang butanga wala na niya tagaig pagtagad na. Although kanang mga butanga nakadugang na sa iyahang dungog isip kaliwat siya ni Jacob. Pero ingon siya, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Point C, he refused to trust in his respectability. He refused to trust in his respectability. Kaya ingon dito sa atong gibasa, of the tribe of Benjamin. Kanang tribo ni Benjamin, usa na ka tribo nga nabantog kayo nga wala ba sila gyud muagi o disloyalty, meaning loyal gyud sila sa trono ni David, kaning tribe ni Benjamin. Niadtong panahon nga nabulag ang pulo ka tribo, nabulag na sila, na divide ang kingdom, kaning Benjamin, tribe ni Benjamin, didto gyud ni sunod sa trono ni David. So, respectability is a notable trait in any family. But such an ancestral heritage will never put a sinner in good standing with God. Mauna yung hulang-hula ni Pablo, yun siya. Ang butang nga na hatag nako nga respetuoso ko, usa ka na ka notable nga kinaiya sa bisan unsa nga pamilya. Pero kana nga ancestral heritage dili na makabutang sa usa ka makasasala nga maayo ang imong pabarog atubangan sa Dios. Mao na ang iyahang mga katarungan. Point D, he refused to trust in his race. May dumala siya pagsalig sa iyahang race. Ingon siya, an Hebreo of the Hebreo. Iyan lang girefuse sa verse 5. Tungod kay si Paul, kung imong git-trace ang iyang kaliwat, dito na sa kaliwat ni Abraham. Abraham is Hebreo. Though living in Tarsus, kana si Paul dito man nagpuyo sa Tarsus. Tarsus kana karon ang location ana siya Syria. Bisan pa nagpuyo siya dito sa Tarsus, dito siya na edukar dito sa Tarsus. Wala gyud na siya mo depart gikan sa iyang Hebreo tradition. Ang iyang Hebreo tradition nagpadayon. So makaingon pa nga, never let your race become a barrier between Christ and yourself. May uban nga tungod sa ilang pagkaingon ani, mauna nga kadaghan mo review sila nga dili mo dawat og tracks kay mo ni sila dili ala pud tupugson. Pero balik ko nako. Never let your race become a barrier between Christ and yourself. Point E, he refused to trust in his religion. Noon siya, as touching the law, a Pharisee. Kaning parisyo karon, makaingon pa nga, it is a personification of a false pride. Personification of arrogance and personification of contempt. Pero ang parisyo sa atong oldest order sa katong karaan dito sa Israel, nagbarog na nga buutan taas ang morality sa ilahang kinabuhi o istrikto kayo ang ilahang pagsunod sa balaod ni Moses. Strikto kayo. One time, dito sa Council of Jerusalem, mabasa na to na in the book of Acts 25:6. Dito sa Council of Jerusalem, men and brethren, ingon si Paul, men and brethren, I am a Pharisee,
the son of a Pharisee. I am a Pharisee, the son of Pharisee. Sa Acts 23 verse 6, before Agrippa, diha man siya gihiring sa atubangan ni Agrippa, iyon siya, after the most straightest sect of our religion, I live a Pharisee. Pinaka-istikto kayo ng ilang religion kaniadto pagsunod sa balaod ni Moses. Iyon siya, I live a Pharisee. Paul later admitted that his sincerity, being a Pharisee, was wrong. Mauna iyahang nakaalibadbad ba siya later on that while he is sincere to the law, he was wrong. Sayop na siya. Yung dari, Acts 23:6, kamar ko ibasa na, pag-prove lang na sa akong isulti. Acts 23:6, ready read. So, maunay kayo ni Lucas, apan sa diha nga si Pablo nakamatikod nga ang usa ka bahin mga Sadusyo ug ang lain mga Parisyo, siya misinggit diha sa konsiho, katawhan o kaigsuonan, ako usa ka Parisyo, ang anak sa usa ka Parisyo sa paglaom o pagkabanhaw sa mga patay, ako gipatawag aron pangutanon. Acts 26:5, kamay basa, read. So mao ni gingon niya siya nga nakaila kanako gikan sa sinugdanan kon sila mo pamatuod nga subay sa pinakahigpit nga pundok sa among relihiyon, ako nagkinabuhi nga usa ka Parisyo. Wala siya si Paul. So, point F, he refused to trust in his reputation. That is concerning still persecuting the church. So, nahibalo man tang grabe ka ang gihimo ni Paul sa mga believer ni Jesus Christ. Gipang dakop niya, gipang gapos niya, gipang priso niya. At one time, katong nagwali si Stephen, strong with the power of the Holy Spirit. Kung basahon niyo ang Bible, nagtindog na si Jesus Christ dito sa langit. Pero pagwali ni Stephen, gibato nila si Stephen hantod namatay, o pagbato nila dito ni si Paul. Dito ni si Paul with his blessing, panalangin niya. Sige, batawan ninyo. Manay gihimo niya. Point G, Luke described his Paul's zeal in this manner. Yun din, breathing out, threatening, and slaughter against the disciples of the Lord. Yun ana, kasibot ang iyang pag-alagad sa Ginoo in the Old Testament. Pero ingon siya sa verse Philippians 3:7, siya, but what things were gained to me, though I counted loss for Christ. Point 8, he refused to trust in his righteousness. Midumili siya pagsalig sa iyang pagkamatarong. Kay, yun dito sa itong gibasa, touching the righteousness which is in the law, yun siya, blameless. Blameless. Pero, iya nang refuse nga diwala na siya musalig sa iya pagkamatarong pinaagi atong Old Testament. Number 2, what Paul received in Christ. Unsa may nadawat ni Paul gikan ni Jesus Christ. So, point A, in you
righteousness. Bagong pagkamatarong. Kamo ko na basa na Philippians chapter 3 verse 9. Ready? Ready, read. So, ko na isa. O makaplagan diha kaniya nga wala nagabaton sa akong kaugalingon nga pagkamatarong nga iya sa balaod apan nialang pinaagi sa pagtuo ni Kristo ang pagkamatarong nga iya sa Dios pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Point B, in your relationship, bagong relasyon niya, ingon dito sa itong ibasa, demand that I may know Him. That I may know Him. At basahon din niya siya. Philippians chapter 3 verse 10. Kamay basa na. Ready, ready, read. Verse 11 go. So mao na gingon ni Paul ngadto sa Philippians nga sa aron ako makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagkabanhaw og sa pakigambit sa iyang mga pag-antos. Ingon nga gipahisama ngadto sa iyang kamatayon. Kung pinagi sa bisan unsang pagi ako makakabot ngadto sa pagkabanhaw sa mga patay. Point C, in your reward. Mauna ang iyang nadawat, in your reward. Kay ingon dito sa itong ibasa, for the price of the high calling of God in Christ Jesus. So, ang pagtawag ni Jesus Christ sa usa ka tawo sa pag-alagad niya matud pa sa pulong sa Dios is a high calling. Okay. Harita, Philippians chapter 3 verse 12. Kamoy basa na. Ready, read. Verse 13 go. Verse 14 go. So, mauna na ingon niya, ingon siya, dili ingon nga ako nakakabot na o nga nahimo nga hingpit apan ako nagaagpas aron nga kon mahimo ako makahupot kay tungod ni ana ako usab gihuptan ni Kristo Jesus. Gihuptan. Verse 13, mga igsoon, ako wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakahupot na apan kining usa ka butang akong gibuhat nga nagakalimot ni adtong mga butang nga nangagina o nagakabot ngadto sa mga butang nga anaa sa unahan. 14. Ako nalimbasog sa pagdasdas paingon sa dauganan tungod sa gante sa taas nga pagtawag sa Dios diha ni Kristo Jesus. Mauli ang gospel ni Paul. Kamoy basa siguro ng 1 and 2. Then ako'y basa sa 3 and 4. 1 Corinthians 15:1. Kamoy basa na. Ready, read. So mao ni ang maayong balita. Mao ni balita nga gibutang nato sa atong seal. May verse 2. Ready, read. So, mauni ang may balita ng atong barugan tungod kay pinaagi ni dirita maluwas. Ingon ani mangod ang hitabo ani ni Asya. Ni atong pagwali ni Stephen, kung nintuo pa to ang mga Israelites pagwali ni Stephen, magsugod na ang kingdom. Ato pa,
Kanang kingdom nga to akong buot pasabot katong millennium. So good na unta. Pero pagwali ni Stephen, wa man mo to ang mga Hudyo. Instead, gibato man noon si Stephen namatay. So ang Ginoo gipadayag niya ang tanan ngadto ni Paul. Then si Paul nagwali siya sa gospel ngadto sa mga katawhan. So daghan kayo ang gi-reveal sa Ginoo ngadto ni Paul. Dahil si Paul after that nga gibaton na si Stephen, gigamit si Paul ngadto sa mga hintil. Mura na siya gigamit si Paul sa mga hintil. So mao ni ang gipadayag sa Ginoo ngadto ni Paul, mao ni gingan nato gospel ingon. For I delivered unto you first of all that which I also received. How? Mark this 3-letter word. Gamhanan kayo siya. I also received how that Christ died for our sins according to the Scripture. Verse 4. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So, ang kanang gospel, tingala kang ang elemento niya 7. So, nabalo man ta nga kanang 7 mao jud na ang numerous Ginoo. 7 days of creation, 7 bowls, 7 trumpets, halos tanang mga event sa Biblia 7. Bisan kaning gospel, mao siya 7 gyapon. No. Number 1, how? Number 1, how? How Christ died, si Kristo namatay, pinaagi sa pagpaaga sa iyang dugo. Shed His blood. Ito basahon rin niya siya. Hebrews 9:22. Kamoy basa ala. Read. Romans 5:11. Pablo magyapon na. Read. So, mao na gingon ni Paul, ingon siya, og hapit ang tanang mga butang diha sa balaod gihinluan pinaagi sa dugo. O gawas sa pagpaagas og dugo, walay pagpasaylo. Walay pagpasaylo. Verse 11 ingon diri sa Romans 5:11 ingon diri, og dili lamang sa ingon apan kita usab nalipay diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa kangkinsa kita karon nakadawat sa pagbayad sa sala o ng atonement. So, number 1 is how Christ died by shedding of His blood. Number 2, Christ died. Number 3, for our sins. Number 4, according to the Scriptures. Number 5, gilubong siya, buried. Number 6, born again. Number 7, according to the Scriptures. Unsa man ay coincidence na ni? Coincidence na ba ni? O mao gyud ning paagi sa Ginoo. So, mao ni ang makaingon ta nga iya gyud sa Ginoo kay bisan gani kanang gospel 7 man ang number. So, mao ni ato mensahe karon it is Christ, Jesus Christ and nothing. Wala na. So, thank you and good afternoon. Nidog ta, makapo ta. Mahal mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa iyong mensahe. Salamat Ginoo sa iyong presensya. Salamat nga ikaw nagahatag ka namo og kusog, nagahatag og grasya. O kini kahaponon, akong gihangyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, pakikistorya diha sa Ginoo nini kahaponon. Let's do it.
Amahan na malangit nun, buhi na mga Diyos. Salamat sa imo pulong, Lord. Ikaw na hibalo, Amahan, nga kami in this congregation, diha labang kanimo ang among kaluwasan. Pinagi sa mong pagtuo diha sa bililhon ng dugo. Amahan na malangit nun, wala ko kay balo sa mga kasing-kasing sa imong mga anak. Apan ako nasayod, Lord, nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo sa imong mga anak. Ako pag-ampo, Lord, mauni nga ikaw nga mong Diyos makagagaho pagpanalangin sa matag usa ug bantay sa matag usa. Amahan, akong ipangamuyo nga ikaw nga mong Ginoo, laping kamahalan, maghimo sa imong naong nga magsidlak ka na sa matag usa ug magbadagayaon sa grasya nganha sa matag usa. Amahan na malangit nun, ako nangamuyo kanimo Ginoo. Isip imong gitahasan aning congregation nga ikaw nga mong Dios magbaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan ning katapos sa mga adlaw, lig-una ang among pagtuo diha kanimo. Among mga kaigsunan, Amahan, nga wala makasimba karon kay wala ko kabalo kung sa hinungdan doon na ba siguro balatian o unsa ba. At tagay sila kaayuhan sa ilang balatian, Amahan, kung naay sila balatian. O sa sulod Domingo ako ipangamuyo, Lord, nga makaanhin sila makapaminaw sa imong pulong. Amahan na malangit nun, kinamong pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, ang mabugtong personal manluwas. Amen. Okay, nilog ta. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nawali karon. Amen. Now, as we end the service, let's sing our last song. Kung hayo na matagusat, please rise. We're going to sing Amazing Grace. Amen. Okay. First stanza, ready, sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How preciously that grace appeared the hour I first believer stream. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far. Grace will lead me home. Last verse. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Once again, daghang king salamat sa matagusa. And I hope see you next Sunday. Amen. And let us pray alang sa itong mga kauban nga wala makasimba karon, nga makasimba sila sunod. And let us bow our heads as pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa pasansya sa matagusa. Salamat sa mga tao, Lord, nga magigamit alang sa pagpakaon sa imong pulong. Lord, kung unsa may dugog ug himaya nga among naangkon karong kahaponon, amo kaning iuli diha kanimo. Salamat kay Lord, until now ang kinabuhi ni Paul, nagahatag ka namo kadasig sa pagpangalagad kanimo. Nasayon mi, Lord, he is the most unlikely person nga pagagamito nimo.
And aside me, Lord, that you can also use unlikely person like us alang sa imong ministry. Among ginapray kanimo, Lord, nga mga pagtulunan ta amahan, nga matisok unta to sa mga hunaw kasing-kasing, nga mahimo pang inspiration, Lord, alang sa mong pagpangalaga diha kanimo. We pray, Heavenly Father, to bless this church. Bless our pastor. Bless everyone, O God, nga magigamit amahan. We are praying also, Lord, for our fellow Christian believers nga wala karon makasimba. Nga ikaw po usab, Lord, magahatag kanila o privilege nga makasimba sila next Sunday. We are praying, Lord, nga ang imuhang grasya, Lord, ipatagamtam nimo sa matagusa. Ang imuhang kaluoy, Lord, magauban sa matagusa, much more ang kalinaw, amahan. Among ginapray kanimo, Lord, nga ikaw magapanalangin ka namo samtang kami magabulag-bulag karong kahaponon. I-bless, Lord, bisan pa ang practice sa choir. Kining tanan amahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kahangturan. Amen.